pasabog na impormasyon si Senator Amy Marcos tungkol sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. Harap daw si dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng Zoom. Pero pinabulaanan niya ng mismong chairman ng komite na si Senator Ping Lacson. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, saan ba nakuha ni Senator Amy ang impormasyong ito? Hindi na nga nilinaw at hindi na sinabi ni Senator Amy Marcos kung saan niya nakuha yung kanyang impormasyon, pero base nga raw sa kanyang latest information ay haharap daw bukas sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee itong si dating Congressman Zaldico na itinuturong isa sa mastermind ng mga maanumalyang flood control projects at via Zoom daw yung kanyang pag-attend. So pag-usapan natin, paano nga ba haharap via Zoom? Ang panuntunan kasi dyan para sa isang resource person na haharap sa pagdinig ng Senado via Zoom, kailangan gawin niya yan sa loob ng Embahada ng Pilipinas kung saang bansa siya naroon para maging valid yung kanyang salaysay. Kung hindi niya kayang gawin yan, ay kailangan din ipa-affirm niya yung kanyang testimonya doon sa konsulada. Kung matatandaan natin, Jiggy, si Senator Amy Marcos din yung nagsabi na posibleng dumalo rin sa pagdinig bukas si dating House Speaker Martin Romualdez, pero sabi niya, nagbago daw ang isip kaya hindi na raw yan mangyayari. Sinabi rin, nauna na rin sinabi ni Senator Amy na may mga magre-recant o mga aatras daw ng mga testigong una nang nagsalita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Meron din siyang mensahe para kay Zaldico. Pakinggan natin to, Jiggy. Dapat umuwi siya. Ba't siya nagtatago sa Zoom? Higit sa lahat, bakit? Mas paniniwalaan siya kaysa sa mga testigong humarap. Na-convince siya na umapir ng Zoom. Pero may duda pa rin ako kung talagang matutuloy. Jiggy, sa parehong press conference, sinabi rin ni Senator Amy na may nakuha siyang impormasyon na di umano may mga dadalong kongresista bukas, around 17, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee para daw linisin ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Di umano, sabi ni Senator Amy, scripted daw ang laman ng testimonya ng mga kongresistang hindi niya pinangalanan para daw palabasin na walang kinalaman sa anomalya sa flood control projects si dating House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Itas chika, ang magaganap bukas dyan sa Blue Ribbon ay yung mga congressman pupunta doon, may script na daw sila at yun nga, liliwanagin na walang kinalaman si Martin Romualdez, si Bonjing. Pagkatapos noon, a-appear rin si Congressman Toby Chanco. Confirmed na siya. May karagdagang ibubunyag. Pero hindi ko inaaway mga congressman, napag-utusan lang yung iba dyan. Kaso lang, Jiggy, ang siste, ilang oras matapos sabihin ni Senator Amy yan, binawi din niya. Sabi niya sa mga miyembro ng media ay hindi na raw matutuloy na dumating yung mga kongresista na yan. Nabisto raw kasi yung kanilang scripted na testimonya. So para kay Senator Amy, ang sure na lang daw na darating bukas, gaya ng sinabi niya sa kanyang interview, ay si Congressman Toby Chanco at si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dagdag pa ni Senator Amy, papalabas din daw sa video bukas yung pag-recant o yun ngang pag-atras o pagbawi ng testimonya ng ilang mga testigo, kasama na nga dyan itong si Orly Guteza. Kung matatandaan mo, Jiggy, doon sa nakaraang hearing, which was like I think a month ago, ito yung napag-usapan natin sa aking report, itong si Guteza, yung sinasabing aid ni Zaldico na nag-deliver ng mali-maletang pera di umano kay Zaldico, gayon din kay dating House Speaker Martin Romualdez. Jiggy. At may ano ang reaksyon dito ni Senator Lacson? Agad pinabulaanan ni Senator Ping Lacson yung mga claims ni Senator Amy Marcos. Sabi ni Senator Ping, hindi na nila ini-entertain ano man yung possibility na ma-invite nga itong si Zaldico para mag-testify via Zoom. Bakit? Kasi baka daw magamit lang yung platform na yan para magsabi siya ng mga bagay na hindi na naman totoo, walang basihan at sang-ayon lang sa kanyang propaganda. Ang masaklap pa, pag nangyari yan, walang accountability at hindi siya pwedeng i-cite in contempt dahil hindi nga siya present sa pagdinig. Ang sinasabi pa ni Senator Ping, hindi niya priority ngayon yung bolang kristal ni Senator Amy. Ang kanya daw tinututukan ngayon ay ma-revive yung kanyang boses dahil walang boses ngayon ni Senator Ping Lacson.
So, malaking problema yan pag magpaano siya magpe-preside ng hearing bukas ng Blue Ribbon kung wala nga siyang boses. So, yun daw ang tinututukan niya ngayon na mabalik yung kanyang boses at tahasan niyang sinabi na hindi totoo yung mga espekulasyon at yung mga prediction nga ni Senator Amy Marcos kaugnay sa mga posibleng mangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas. At Jiggy, bago lang natin tapusin tong ating pagre-report, usapang Senado pa rin, kaugnay naman sa pagpanaw ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Ang sinabi ni Senate President Tito Soto dyan ay by tradition nakatakdang mag-suspend ang sesyon ng Senado. At tuwing ganyan, na sa kasamang palad ay may pumapanaw na senador, naka-half-mast yung bandila sa labas ng Senado. At lagi yan na may necrological service, nag-hold mismo ng necrological service ang Senado kung saan dinadala mismo doon yung labi ng senador para personal na makapunta, personal na makapagbigay ng mensahe yung mga senador. Imbitado dyan kapag nag-necrological service ang Senado, mga past and present na mga senators, and dun sila nagsasabi ng kanilang eulogy, all the memories that they had with this particular senator. Definitely, of course, kay dating Senator Juan Ponce Enrile, na sa mahabang panahon ay nagsilbing senador at naging leader din ng Senado at Senate President, lalo nung panahon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Alexio, Giki. Yan pong ulat ni Manny Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.